Magandang araw mga kaibigan na nakaantabay dito sa aking YouTube channel sa Catholic Apologetics PH. Ito po ay ginawa ko para sa purely apologetics lamang po. Yung talakayan po ay nandoon po sa kabilang channel ko po sa Brojando Alabado TV. So, ang topic natin ngayong araw na ito na tatalakayin natin is saan ba talaga dapat magkumpisal ang mga Kristiyano, sa Diyos o sa paring Katoliko. Yan isang magandang tampok na talakay natin ngayon, ano? So, saan ba dapat magkumpisal? Sa Diyos ba o sa mga paring Katoliko? Okay. Ang kasagutan po dyan, syempre sa Diyos, no? Pero meron siyang mga instrumento ng pagpapatawad niya. Merong instrumento. Para bang ganito? Sample lang ko kayo, ano? Halimbawa, sinabi ni Kapitan, bukas mamimigay kami ng ayuda. Sa mga gustong makatanggap ng ayuda, magpunta po tayo sa Barangay Health Center ng alas 9 ng umaga. Yun. Dahil ikaw gusto mo ng ayuda, syempre saan ka pupunta? Sa office ba ng barangay kapitan? Sa office ba ng barangay kagawad? O doon sa office ng barangay health center kung gusto makatanggap ng ayuda? Di ba? Syempre, pupunta kayo doon sa barangay health center dahil yun ang sinabi ni kapitan na doon ipamimigay ang mga ayuda. Though hindi naman yun ang tamang lugar sa pagbibigay ng ayuda, pero bakit doon? Malamang siguro yung barangay hall ginagamit ngayon o kinukonstruct. Kaya sabi ni Kapitan, sa mga gusto makatanggap, doon kayo maglinya sa barangay health center, alas 9 ng umaga. Luminya ka ng alas 2 ng hapon, makakatanggap ka ba? Oh. Luminya ka ng mga alas 11 ng umaga, makakatanggap ka ba? Hindi. Luminya ka ng alas 10 ng umaga, makakatanggap ka ba? Swerte na lang kung maabutan mo pa. Paano kung malakas ang pagkuha ng mga ayuda, hindi maubusan ka? Di ba? So that's the point. No? Ang Diyos nagpapatawad. Sa sitwasyong yon, ang kapitan namimigay ng ayuda. Hindi yon galing sa bulsa ng taong bayan, kundi sa kanyang sariling bulsa niya galing. Ipinamimigay ang ayuda para makatulong sa mga kabarangay niya nahihirapan dahil sa merong nangyayaring siguro pandemic, ganon. So mimimigay ang kapitan ng ayuda. Ang namigay ang kapitan. Pero ang ginawa niyang instrumento, yung mga staff doon sa Barangay Health Center. Ang tao nakatanggap ng ayuda ang nagbigay, yung mga staff ng Barangay Health Center. Hindi si Kapitan ang nagbigay direkta sa kanila, ang mga staff ng Barangay Health Center. Nang matanggap yon ng mga taga-barangay, ang ayuda ay galing sa kapitan, hindi sa bulsa ng taong bayan, kundi sa sarili niyang bulsa. Anong ibig kong sabihin? Ang pagpapatawad ay nanggaling sa Diyos, pero may mga instrumento siyang ginamit para maibigay sa tao ang kapatawaran na kanilang hinihintay. Halimbawa, pagpalagay na lang natin, tayo'y nagkasala. Isang salang mortal. Kailangan mong kausapin ng Panginoon na, Lord, magkukumpisal ako sa iyo, Lord. Sa tingin niyo ba, ano mangyayari? 59:2 ng Isayas. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. 28:9 ng Kawikaan, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam.
Kapag hindi ka sumusunod sa kautusan, ano nangyayari sa iyo? Unang 1:3-4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sa madaling salita, pag tayo nagkakasala, ang nangyayari, tayo nahihiwalay sa Diyos. Pero may sinabi kasi dito si Kristo na kay Apostol Juan na gusto niyang ituro sa atin. 1:9 ng unang Juan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang sabi diyan, kapag ating ipinahayag ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Tama naman, no? Pero ang malaking tanong, mapapakinggan ka ba? Nagkasala ka nga. 59:2, tayo'y nawalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya ang ating mga dasal hindi niya marinig. So paanong paraan natin ito ipapahayag? Siyempre, gaya ng ginawa ni David. Ikalawang Samuel 12:12 hanggang 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. So, si David ba nagpahayag ng kanyang kasalanan sa Diyos? Ang sabi ni David, 32:5 ng Salmo, ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko ng aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Si David ay nagtapat ng kanyang kasalanan sa Panginoon at pinatawad siya ng Panginoon. Pero anong paraan ang ginawa ni David para siya mapatawad ng Panginoon? Balikan natin ng ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Sa madaling salita, tama na si David ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan at pinatawad siya ng Diyos. Pero sa paanong paraan siya pinatawad ng Diyos? Idinaan niya sa pari na si Nathan. Idinaan niya sa pari na si Nathan. Meron pang ibang ganyang kaso sa Biblia. Ayon sa Josue 7:19, sinabi ni Josue kay Akan, anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin. Ibig sabihin, si Josue ay may ginawa, may nagawa si Josue. At ang sabi ni Akan sa kanya, magsabi ka ng totoo. Sabihin mo sa harapan niya kung ano yung ginawa mo at huwag mo itong ilihim sa akin. Ibig sabihin, tama na ipahayag ni Josue ang kanyang nagawa sa Panginoon. Pero, kailangan wag niyang ilihim kay Akan. So, the same din yung sa ginawa ni David. Tama na siya'y nagkasala sa Panginoon at siya ay humingi ng tawad. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan at pinatawad siya. Pero, saan niya dinaan? Dinaan niya kay Nathan. Maging sina Elipas, ganun din ang nangyari. 42 ng Job. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Elipas na taga Teman, galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at dalhin ninyo kay Job
at iaalay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kaniyang panalangin. At hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Sila ay nagdirect to God, pero idinaan kay Job para sila'y mapatawad. Yan ay isang palatandaan na hindi masama na ipahayag mo sa Panginoon ng iyong kasalanan, pero kailangan mong sumunod sa kanyang patakaran. Gaya ng kapitan, mamimigay siya ng ayuda. Gusto mo makatanggap ng ayuda, pwede kang humingi ng ayuda, pero kailangan mong sumunod sa kanyang patakaran. At ang kanyang patakaran, luminya ka doon sa Office of Barangay Health Center, alas 9 ng umaga. So ganyan din ang Panginoon. Nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Iparating mo sa Kanya ang iyong kasalanan para ikay patawarin niya. But, kailangan mong sumunod sa Kanyang patakaran. At ang Kanyang patakaran, meron siyang mga paring inatasan para magbigay ng kapatawaran at ang kapatawaran ng Diyos ay inyong makakamtan. 1:20-21 hanggang 23. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So paano ka papatawad kung ayaw mong lumapit sa kanila at humingi ng tawad? Sabi naman ni Johnson Amican, kapag kay Pedro ka nagkasala, kay Pedro ka humingi ng kapatawaran. Hindi yung nagkasala kay Pedro, tapos doon ka kay Juan humingi ng kapatawaran, yan ay isang pamumusong. Pamumusong. Ano pamumusong? Si Pablo nga, nagpatawad nga si Pablo ng kasalanan ng iba na hindi naman sa kanya nagkasala. Ikalawang Korinto 2:10, kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala. Sino nagpatawad? Yung iba, di ba? Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala at pinatawad ko na rin siya. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. Bakit siya nagpatawad din? Hindi naman sa kanya nagkasala, doon naman sa ibang tao. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko yun alang-alang sa inyo. Sa madaling salita, nagpapatawad talaga sila pag humingi ka ng kapatawaran. Binigyan sila ng authority. Tanggapin nyo ang Holy Spirit. Kung paano ako sinugo ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Anong ginawa ni Kristo na siya sinugo ng Ama? Nagpatawad ng kasalanan. Pero nagalit yung mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo, ang Diyos lang ang may karapatan na magpatawad. Kaya sumagot naman si Kristo, hindi ba ninyo alam na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng kasalanan? Ngayon, si Kristo tinutukoy na anak ng tao, nagpapatawad ng kasalanan. Sinugo siya ng Ama, magpatawad siya ng kasalanan. At sabi niya, kung sa paanong paraan ako ay isinugo, kayo ay isinusugo ko rin. Tanggapin ninyo ang Holy Spirit. Tapos inipan niya, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Ano daw? Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Para lang yung pag binigyan nyo ng ayuda, ang taga-barangay na humingi ng ayuda, nabigyan na siya ng kapitan ng ayuda. Though wala si kapitan dyan sa barangay health center nung namigyan na ng ayuda. Ang dumampot ng ayuda at ibinigay, tinanggap sa kamay
ng taga-barangay ay ang barangay health center staff. Sila yung nagbigay. Pero once nabigyan na nila, nakatanggap na rin ng ayuda ni Kapitan yung taong yun. Bakit? Yung ibinigay ng staff ng barangay health center na ayuda galing kay Kapitan. Sa madaling salita mga kaibigan, kapag pinatawad na ng mga inatasan ni Kristo ang mga tao, yun ang palatanda ang pinatawad na sila ng Diyos. What if hindi sila humingi ng tawad, ang tataas ng pride nila, sabi nila ngayon, pare, tao lang yan, makasalanan din yan, hindi na kayo hihingi ng tawad. Mapapatawad kaya kayo? No. Bakit? Silang inatasan silang authorized Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Sabi niya sa Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So napakaliwanag po ng naturang talata. No? Pag humingi ka ng kapatawaran, pag pinatawad ka ng pare, kasi pare naman yung kausap doon sina Apostol Pablo yung doon yung mga apostol. Kasama na si Apostol Pablo doon sa hindi sa aktual na pagkakasabi kundi sa mga dumating na panahon, naging apostol din si Apostol Pablo at yung authority na ipasa sa kanya 4:14 ng unang Timoteo, huwag mong pababayaan ng kaloob sa iyo ng banal na espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Sa madaling salita, ito ay isang palatandaan na ang tungkulin ay naipapasa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Ito yung ordination. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. So sa madaling salita, ang authority na ipapasa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay o ordination. So yung natanggap ng mga apostol na kautusan, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng tao, pinatawad din siya ng Diyos. Natanggap rin yun ni Apostol Pablo through ordination. Through ordination. So, sa madaling salita, patatawarin ka ng Diyos kung susunod ka sa kanyang patakaran. Ang patakaran niya, yung sinabi na nga niya, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sabi ni Eli Soriano, ano ba ang palatandaan na pinatawad ka na? Pag naramdaman mong hindi mo na ginagawa yung kasalanan ginawa mo, hindi yun ang palatandaan. Mas maganda kung talagang nagagawa nyo yan. Na hindi muling gawin. Halimbawa, dati malakas kang manigarilyo dati. Nagkumpisal ka, hindi ka na maninigarilyo. Di wag mo nang gawin paninigarilyo. Huwag mo nang gawin. Kung magawa mo, di kumpisal ka pa rin. Huwag mo sabihin sa akin, pag nadapa ka, hindi ka natatayo. Siyempre tatayo ka, narumihan ka, hindi ka na maliligo. Maliligo ka pa rin. No? So ito yung kailangan natin gawin. Para mapatawad ka, humingi ka ng kapatawaran sa kanyang mga pari na inatasan. Kung ayaw mo lumapit doon kasi mas mataas yung pride mo, wala kang kapatawarang matatanggap. Ako naniniwala ko doon sa sinabi niyo ni Kristo. Bakit? Sa larangan ng exorcism, mga kaibigan, yung may mga demonyo naglalantad ng ng kasalanan. Halimbawa, sample lang ko lang kayo. Yung bagong ngayon, yung pelikula ngayon na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Yung KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Yung third episode nun, Sanib, no? Sanib. Para ba doon sa Clarita? Sanib. Ang demonyo nagbubuking ng kasalanan. Pero once nakapagkumpisal ka bago magsimula ang deliverance, yung kasalanan mo di na makita ng demonyo yon, di na makita.
Naalala ko dati si Brother Darwin dati, meron siyang na solemn exorcism na isang sakristan. Itong sakristan na ito is assistant ng lolo niyang albularyo. Assistant ng lolo niyang albularyo. So, na-possess yun dahil sa occult contamination. Sabi niya, Darwin, alam ko ang kasalanan ginawa mo. Pero tumahimik. Si Padre naman kumakanta ng Salve Regina. Sabi naman nung possess na, huwag mong kantahin yan, naalibadbaran ako sa kantang yan. Ang kasalanan mo ay, ba't wala akong makita? Tinatakpan niya, hindi ko makita ang kasalanan. Sa madaling salita, kapag nakapagkumpisal ka, totoo talaga na lilinis ka sa iyong kasalanan. Sabi nga kapag pinatawad nyo sila, ay pinatawad sila ng Diyos. Yun. So, saan ba tayo dapat magkumpisal? Siyempre sa Diyos, through His pari. Sa pamamagitan ng kanyang pari. Kaya siya nagbigay ng authority sa mga apostol at sa mga successors nilang pari para gamitin, hindi para itakwil. Ang ginagawa ng mga protestante, tinatakwil nilang authority yon. Tinatakwil nila. At ang ginagamit nilang reason, yung reason ng Pariseo, na Diyos lang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Tandaan nyo ang sinabi ni Kristo, itinatakwil nila para sundin ang sinabi ng Pariseo. Anong klaseng reasoning yan? Si Kristo nang nagsabi, kung patatawarin ninyo ang kanilang kasalanan, pinatawad sila ng Diyos. Yung mga protestante ayaw maniwala. Bakit? Sabi ng mga Pariseo, Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Mas pinaniwalaan pa nila mga Pariseo kaysa ni Kristo. Maliban siguro kung kinontra ni Kristo at kailangan si Kristo ang paniwalaan. Kung hindi kinontra ni Kristo. Halimbawa, yung sinabi ng mga na sinira mo ang araw ng Sabat dahil inutusan mo ang taong ito bitbitin ang kanyang higaan. Ano sagot ni Kristo? Ako at ang aking ama ay gumagawa hanggang ngayong araw na ito. At dahil doon, 5:18 ng Juan, lalong nagsumikap ang mga paring sabadista na ito upang siya'y patayin sapagkat nilabag niya ang araw ng Sabat at ipinapatay ang kanyang sarili sa Diyos. So yun ang ating kasagutan, mga kaibigan. Sana po'y naunawaan po ninyo. At maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan na i-hit pong subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Paalam!